Praise the Lord. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. Praise God. Again, welcome po sa lahat ng ating mga kapatid, even sa mga nanonood sa atin through online. Damang-dama po natin ang napakalakas na presensya ng Panginoon. Sa araw na ito ay ating pong ginugunita na merong tayong Diyos na sinasamba, pinupuri, pinaglilingkuran, na Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Now, let us open our Bible. I hope you are ready to listen to the Word of God. Maging sa mga nanonood sa ating po through online, isang tabi muna natin yung ating ginagawa. Kung maaari po, huwag kang pipindot-pindot sa iyong cellphone para mapaiba ka, no? Kundi focus ho tayo sa Word of God. Bigyan ho natin ng panahon, ang oras na ito, sa pakikinig ng kanyang salita. In Mark chapter 16, verse 16, "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen." Again, sabay-sabay po nating basahin, maging sa mga nanonood sa atin. "Don't be alarmed," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen." Welcome po sa ating Resurrection Sunday. Amen. Pwede ba? Again, palapakan natin malakas ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Tayo lahat ay sandaling yumuko, tayo manalangin, dakilang Diyos. Salamat sa opportunity na ito na muli kami ay makikinig at mag-aaral ng iyong salita. Maasa po kami, Panginoon, na patuloy kang kikilos sa bawat isa sa amin. Hipuin mo ang aming mga puso. Baguhin mo ang aming kaisipan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Ilibay mo mga nangangailangan ng revival. I-restore mo nangangailangan ng restoration. Malaya kang makakilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. At sa oras na ito, wala po kaming ibang pinupuri, sinasamba at ibinabalik namin sa kanyang lahat ng papuri at karangalan in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay makakaupo. Again, welcome po sa ating Resurrection Sunday. Nakakatuwa sapagkat today, buong mundo ay nagse-celebrate ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At isang bagay po na I think this is our first time na ginawa ng JTG Manila, simultaneously po ngayon ay kasama nating naka-tune in at kasama nating sumasamba ang ating JTG Manila Baysa. Welcome po sa inyong lahat. Maging sa ating JTG Sapang Palay. Praise God. So nakakatuwa, no, bagamat makakalayo tayo, ang ating mga churches ay pinag-isa po tayo sa pagkakataong ito para ating gunitain ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Now, what is the significance of Jesus' resurrection? No? Ano po ba ang kahulugan o ano ang naidudulot ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus? Meron lamang po akong ibibigay sa inyo na mabilisan na ilang mga puntos, and then dadako po tayo sa pinakagusto ko pong ibahagi sa inyo na maraming sa atin ang hindi po lubusang nauunawaan yung bagay na ito. Una, what is the significance of Jesus' resurrection? The resurrection of Jesus Christ is important because it validates who Jesus claimed to be. Ang kapagkabuhay ng Panginoong Hesus ay napakahalaga. Ito ay importante sapagkat binabalidate nito kung sino nga ba si Hesus. Siya'y Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari. Siya ang anak ng Diyos na buhay. Siya'y naging tao para sa atin. Kaya nung siya'y mabuhay na muli, ibig sabihin, totoo yung kanyang kiniklaim kung sino siya. Siya ay ang Kristo, ang tagapagligtas. Pangalawa, the significance of Jesus' resurrection. The resurrection of Jesus Christ, it validates the Bible. Pinapatotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus na ang salita, ang Bible, ay totoo. Sapagkat ipinahayag na po, daang libong taon nang nakakaraan na may darating na Kristo na magdurusa, maghihirap para sa atin at muling mabubuhay. Kaya nang mabuhay si Jesus mula sa mga patay, binalidate nito, lahat ng propesiya ay tinupad ng Panginoong Hesus. Kaya po, yung binabasa nating Bible, mga kapatid, hindi po yan basta lamang libro. Yan ay buhay na salita ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, it validates the Bible. Pangatlo, the resurrection of Jesus Christ, it validates our faith.
Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito ay nagpapatotoo, pinatitibay nito ang ating pananampalataya. Mga kapatid, si Jesus po hindi basta lamang propeta. So I dare you not to compare Jesus to Buddha. Hindi po dapat natin kinukumpara si Jesus kay Buddha, hindi dapat natin siya kinukumpara kay Muhammad o isa lamang propeta, sapagkat si Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Binalidate ng Panginoong Hesus nung siya'y muling nabuhay ng ating pinapanampalataya ng Kristo ay totoo. Kaya po hindi baliwala yung ating pagsamba. Hindi baliwala ang ating pagtitipon. Hindi baliwala ang ating pananampalataya sa Kanya. The resurrection of Christ has an impact on our service to the Lord now. Maging ang ating paglilingkod. Kaya po, hindi po nawawala ng kabuluhan yan. Yung mga kasama natin nandito ngayon na nagpagal, no, ilang araw na pong naghanda, maging nag-decorate, no, nag-isip ng mga bagay na ito, yung ating paglilingkod na ginagawa ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Sumunod, the significance of Jesus' resurrection, the resurrection of Jesus is the triumphant and glorious victory for every believer. Pinapatotoo nito, kapatid, dahil tayo mananampalataya ni Kristo, muling pagkabuhay niya ay nagbigay sa atin ng katagumpayan. Kaya mga kapatid, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, huwag kang mapuno ng mga bigatin sa iyong buhay. Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, sapagkat si Kristo'y nagtagumpay mula sa mga patay, tayo din ay magtatagumpay. Amen. Pero ang ating pong bibigyan ng halaga, ito po yung ating magiging topic ngayon. Okay? Bibigyan natin ng halaga yung isang bagay na I believe na kumikilos ngayon sa ating kapanahunan. Which is yung takot sa kamatayan. Okay? So pag-usapan po natin ngayon, ito ang ating topic ngayon, Jesus' resurrection destroyed death. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pumatay sa kamatayan. Wow, no? Yung kamatayan, may pumatay sa Kanya. At ito yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Sa totoo lang po, marami sa atin ang natatakot sa COVID-19. No? Maraming totoo lang takot sa COVID-19. Alam niyo bakit? Dahil may kapangyarihan itong pumatay. Actually, as of today, tinignan ko po sa Google, na as of today, there are 2.5 million people ang namatay na because of COVID-19. No? Totoo lang, minsan kaya tayo naghuhugas ng kamay, nag-spray, nagmamask, no? Nagpe-face shield kasi ayaw natin tayo ay matalsikan, madapuan ditong virus na ito. Kasi totoo lang, meron naman talaga itong kapangyarihang pumatay. At kapag iniisip natin ang kamatayan, marami sa atin na kinikilabutan na. Totoo, di ba? Tingnan mo yung katabi mo, ayan, totoo naman, takot din mamatay yan eh. Di ba? Oo. No? Pag iniisip natin ang kamatayan, alam nyo ito, nakakalungkot, pero gusto ko ibalita sa inyo, sa Manila alone, City of Manila alone, meron na pong 10 pastor, senior pastors, ang namatay dahil sa COVID-19. Mga pastor po ito, no? Nakakalungkot sapagkat iniwan nila ang kanilang pamilya na maaga, yung iba, yung mga bata pa po, yung church nila. No? Salamat sapagkat narinig ko naman, tuloy-tuloy pa rin naman yung kanilang mga pagsamba. At ang ating pong church, no, ay bahagi po ngayon sa pagtulong sa mga pamilya ng mga namatayang pastor. Amen. So salamat sa Panginoon. Pero totoo lang, COVID-19, pag iniisip natin, bakit tayo nag-aalinlangan din na pumunta ng church o natatakot tayong sumama sa maraming tao? Kasi iniisip natin na pwede itong kumitil ng buhay. Naalala ko nung bata ako, kasi may kaibigan ho ako na nakatira sa sementeryo. No? Pangalan ho niya ay si Kuya Ristel. No? Ngayon pastor po siya, Pastor Ristel. Nakatira po sila sa Palanyag na kung saan, yung pong lugar na yun ay sementeryo. The first time na magpunta ako sa kanila, nagulat ako kasi yung bahay nila, mismo yung patungan ng kanilang kainan ay puntod. No? Ewan ko kung nakapunta na ho kayo ng ganyang bahay, no? Na mismong tinayuan na kanilang bahay ay nandoon sa sementeryo.
So inabot ako ng gabi doon, at di ko makakalimutan, nung ako ay lumabas sa bahay nila para umuwi na, nakaramdam ako nung nakakakilabot na pakiramdam. Kasi siyempre, naisip mo ay sementeryo. No? Marami sa atin dito, totoo lang, hindi nyo maaminin, pero takot kayo sa sementeryo. May kasabihan nga na huwag kang hahakbang doon sa, di ba, nicho. Kasi pag humakbang ka dyan, baka sumunod ka sa kanya, huhilahin yung paa mo pababa. Kasi yung isipan pa rin saan? Sa kamatayan. Tama? Marami rin pong tao. Ewan ko pag pumupunta ho kayo doon sa mga burol, may mga nakikita ba kayo o may kilala ba kayo ni hindi man lamang sumisilip sa namatay? No? Bakit po? Kasi, nakakataba ka makita niya doon, nakadilat at nakatingin sa kanya. Naalala ko yung isang kwento, isang namatay na parte ng isang magbabarkada, na lahat ng sumisilip sa kanya, napapangisi. No? Yung pala, kasi kaya napapangisi lahat ng sumisilip, may hawak itong karatula habang nakahiga doon sa ano. Ang sabi doon sa karatula, ako ngayon, ikaw naman sa susunod. No? So, marami sa atin, ni ayaw humawak sa patay o ayaw tumingin man lang sa patay kasi the idea, which is true, no? Natatakot tayo sa kamatayan. No? Isang bagay na nag-alis sa akin ng takot sa patay, nung ako ay associate pastor ng JTV Central Church, tuwing merong pong hinihingalo, no? Mamamatay, nasa ospital, isa po ako sa pumupunta agad para ipag-pray o tignan yung kanilang kalagayan. At may mga pagkakataon na pagpunta ko sa bahay, patay na. At ang gagawin na lang namin, bubuhatin papunta doon sa sasakyan para dalhin na doon sa no? May mga pagkakataon, naghihingalo, sasakyan ho kami, no? Kasama ko si Pastor Jojo, kasama ko yung mga ibang mga kaibigan ko noon, nasa L300 kami, at naghihingalo yung dinala namin sa hospital. No? Ang pakiramdam mo pala, yung pag may mamamatay, parang, no, ikaw mismo, di mo alam kung ano yung pakiramdam eh. No? Kasi talaga, ulitin ko, marami mga tao, no? The greatest fear of mankind is death. Ito po yung isang bagay na kinatatakutan ng marami, ang kamatayan. And all the religion wants to resolve death. Iba-iba po ang kapamaraan ng inisip ng tao. No? Prinisend ng mga reliyon para resolbahan, solusyonan ang kamatayan. Nandiyan ang mga paniniwala na kahit mamatay ka, mabubuhay ka muli pero sa ibang anyo nga lang. No? Yung tinatawag na reincarnation. No? Iba-iba paniniwala. Merong tinatawag na pag namatay ka, pupunta ka sa paraiso. At kasama mo kung ikay namatay na tapat sa iyong reliyon at nagbuwis ka pa ng buhay para sa reliyon iyon, meron kang 10 bilhin na makakasama. No? So, all the religion wants to resolve the issue of death. But listen to me, church. No one can resist death. Walang makakapagpigil sa kamatayan. Tignan mo yung katabi mo. Ayan. Maaring nandito ngayon yan, no? O kaya yung mga kasama nyo sa bahay, no? Hindi po madali ang mamatayan, totoo lang. Naranasan ko nang mamatayan ako sa aking buhay, no? Ako ay mula nung bata hanggang sa kailan lamang, mula inakita ko namatay lolo ko, lola ko, na mahal-mahal ko po yung mga yan. At yung aking tatay, si Bishop Boy Ramos, no? At naalala ko po, nung nasa hospital si Bishop Boy Ramos, tinawagan kami ng madaling araw ng aming pinsan na nagbabantay sa kanya, at ang sabi, madali na kayong pumunta rito, sabagat yung daddy nyo ay kinuha na ng Panginoon. So, lahat doon kami nagpuntahan doon na kami nagkita-kita magkakapatid, at lumakita ko yung mismong katawan ni daddy, siyempre di mo mapigilang umiyak. Diba? Na nalulungkot ka, di mo na siya makakasama. Pero inudyukan ako ng Panginoon, na ilehas yung katawan ng daddy ko, at habang nag-iiyakan yung aking mga kapatid, nandun yung aking mami, si Bishop Mami Metosela Ramos, nag-pray ako ng malakas na sabi ko, Panginoon, salamat mo sa pagkakataong binigay mo sa amin na magkaroon ng tulad ng tatay na ito. Salamat sa kanyang buhay. Nag-pray ho ako. No?
At lahat kami nagiiyakan, pero the Lord gave me the strength to pray and give thanks to God sa buhay ng aking tatay. Hindi madali ang mamatayan. Pero lahat po tayo, umidad ka man ng 100 taon, umidad ka man ng 120 years. Ba, ang haba na ng buhay mo nun. Di ba? Meron pa bang tao ngayon na nabuhay ng 120 years? Meron pa yata doon sa mga ibang mga lugar. No? Pero sigurado tiyak, no one can resist death. But I want to teach you something ngayon. Very interesting. Nang likhain ng Diyos ang tao, nagbigay ang Diyos ng buhay. Nang hiningahan ng Diyos si Eva at Adan, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang buhay ay galing sa Diyos. Maging ang kamatayan, when life existed, death is already there. Nandun din ang kamatayan. Hindi po, listen to me, hindi po si Satanas ang may akda ng kamatayan. Kundi nang nilalang ng Diyos ang buhay, nang Diyos ay nagbigay ng buhay, nandoon na rin kasama ang kamatayan. Now let us read this in Genesis chapter 2, verse 16 to 17. I hope the media can follow me, no? Pababa na tayo. Genesis chapter 2, verse 16 to 17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Sabi ng Panginoon Diyos, sinuutos niya sa tao, lahat ng punong kahoy ay pwede niyong kainin sa hardin. Ngunit yung isa na nasa gitna ng hardin, na nagbibigay na karunungan sa mabuti at masama, ni hindi nyo pwedeng hipuin. Sa oras na ihipuin nyo yan, sa oras na kainin nyo yan, kayo ay, you will certainly die. It is the Lord, listen to me, it is God who introduced death to man. Ang Diyos ang nag-introduce na kamatayan sa tao. Pero nang sa panahon ng hardin, nandiyan po ba kayo? Bagamat nandoon na kamatayan, kasi sabi ng Diyos, sa oras na kainin niyo yan, mamamatay kayo. So nandoon na ang kamatayan. But in the Garden of Eden, sa panahon ni Eva at Adan, ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa tao. No, nag-aaral po tayo ngayon. I hope, pagtapos nito, may karoon ka ng pananampalataya, lalong magpapasalamat sa ginawa ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Kasi ito may kinalaman, listen to me. Ngayon pa naman, kinikilabutan na ako, may kinalaman. Itong pinag-usapan natin about death, may malaki kinalaman sa pagkabuhay ni Jesus. Now listen, balikan natin ito. Sabi ng Diyos kay Eva at Adan, huwag niyo kakainin ng punong kahoy na yan, sapagkat sa oras na kainin niyo yan, kayo tiyak, walang pag-aalinlangang mamamatay. Nandiyan kayo? So, death is already present sa panahon ng buhay na si Eva at Adan. Okay? Pero, tulad ng parang isang ahas, pakipindot, no? Yung isang ahas na walang pangil, nakita ba kayong ahas na walang pangil? Walang kamandag. May mga ganyang ahas, tama? No? Yung iba ginagawa pang pet yan, no? Ganun na kamatayan noon. Walang pangil, walang kamandag. Para siyang bubuyog na walang pang sting, no? He's like a bee without a sting. Para siyang si Jollibee. No? Okay? Ang kamatayan noon, nag-e-exist, pero walang kapangyarihang kumitil. Okay? Parang alam ko yung dito, nag-guess niya kung saan papunta itong mensaheng ito. Amen? Pero nang magkasala si Eva at Adan, nang sinuway nila, the moment na sinabi nila, kami na dapat masunod, hindi ang Diyos. Nagrebelde, that's rebellion. Sabi ng Diyos, huwag niyong gagawin, ngunit ginawa nila isang bagay na ayaw ng Diyos. Ang tawag po doon ay pagrebelde. Nang magrebelde si Eva at Adan sa Diyos, nang kinuha nila ang punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, pumasok ang kasalanan at pumasok ang kamatayan. Listen to this. Sabi po sa Pablo, tinuro niya, sa Book of Corinthians, sa mga taga-Korinto, chapter 15, verse 56, ang kamandag na kamatayan ay ang kasalanan. Ulitin natin basahin. 1, 2, 3, go. Ang kamandag na kamatayan ay ang kasalanan. Ulitin ko, sa panahon ni Eva at Adan, may kamatayan na. Sabi ng Diyos, sa oras na kainin niyo yan,
walang pagdurudan kayo mamamatay. So nag-e-exist ng kamatayan, pero wala itong power. Wala itong influence, wala siyang kamandag para kitilin ang buhay ng tao. Tanya kayo? Pero nung magkasala si Eva at Adan, ang kamandag na kamatayan ay dumating dahil pumasok ang kasalanan. So death's power is from sin. Okay? Ang kapangyarihan ng kamatayan ay nasa kasalanan. Sin is the one who gave life to death. Ang kasalanan nagbigay ng buhay sa kamatayan. Nag-exist siya noon, pero wala siyang power. Wala siyang dating kay Eva at Adan. They have the eternal life. No? Pero pag sinuway nila, which is yun na nangyari, at pumasok ang kasalanan. At nang pumasok ang kasalanan, dumating ang kamatayan. Now, to destroy the power of death, kailangang destroy ang sin. Kasi ang pinanggagalingan ng lakas ng kamatayan ay nasa kasalanan. Upang sirain ang kapangyarihan ng kamatayan, kailangan sirain mo ang kasalanan. Sino nakakaunawa ngayon magsabi ng amen? Amen. Praise God. Para sirain ang kapangyarihan ng kamatayan. Wow. Kailangan may sumira. Wow. Sa kasalanan. Ngunit ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao ay hindi matuwid. Ang lahat ng tao ay makasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang sinumang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans chapter 6 verse 23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wala pwede mag-destroy ng sin para ma-destroy ang kapangyarihan ng kamatayan. Pero salamat, sapagkat ang Diyos na lumalang ng buhay ay naging isang tao, ipinanganak sa ating piling, sa isang sabsaban. Ang kanyang pangalan ay Hesukristo. Kaya Hesukristo sapagkat siya ang magliligtas sa tao. Siya ay namuhay ng isang tao. Bakit kailangan mamuhay siya ng isang tao? Sapagkat ang ililigtas niya ay tao. Basahin po natin ito. Mga Hebreo 2:14 hanggang 15. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, ang tinutukoy niya ritong ililigtas, na dapat tumanggap ng kaligtasan ay tao, naging tao rin si Jesus. At tulad nila ay may laman at may dugo din ang Panginoong Jesus. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Listen to this verse. Bakit ginawa ito ng Panginoong Jesus na kailangan maging tao siya sapagkat ililigtas niya yung tao, naging laman at dugo siya. Upang ginawa niya ito, no, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablong na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Now listen, hindi po si Satanas ang may akda ng kamatayan. Pero dahil siya ang nanukso kay Eva at Adan, para magkasala, parang siya yung nagkaroon ng authority sa death. Are you getting me, church? Naunawaan niyo po ba? Sabi rito, ginawa niya ito upang sa magitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Sa mahabang panahon ng tao, gustong i-resolve ang issue, yung takot sa kamatayan. But no one can resist death. Walang pwedeng makaiwas. Walang pwedeng tumakbo. Walang imbensyon maaaring gawin ng tao para makaiwas ang tao sa kamatayan. Nandiyan kayo? Ginawa ni Jesus na siya'y naging tao. Salamat! Sapagkat si Jesus na anak ng Diyos, na bagamat ay Diyos, hindi na natili kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Siya'y namuhay ng isang alipin. Siya'y naging tao para sa atin. But the problem here is, listen to me, church. Si Jesus na naging tao ay walang kasalanan. Jesus has no sin. And because Jesus has no sin,
Listen, ang kapangyarihan ng kasalanan, ng kamatayan ay nasa? Ano ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng kamatayan? Nasa? Kasalanan. Pero si Jesus ay walang kasalanan. Paano mananaig sa kanya ang kamatayan? Naintindihan nyo? Ang kamandag ng kamatayan ay nasa kasalanan. Pero si Jesus na Diyos ay walang kasalanan. Hindi ho siya ipinanganak tulad nating lahat na tayo may mga ama na kung saan minana natin yung ating dugo sa ating ama. At yung ating ama na ang kanyang mga ninuno, lolo, lola hanggang sa umabot kay Ebatadan, minana natin yung kasalanan yon. Pero ang ating Panginoong Hesus ay ipinanganak ng kanyang magulang na si Maria ay birhen. At si Maria ay nilukuban ng Santong Espiritu ng Diyos. Siya yung anak ng Diyos, walang kasalanan. Pero para manaig sa kanyang kasalanan, kasi kailangan may mamatay sa kasalanan. Ano kayo? Sabi ng Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, God made Him who had no sin to be sin for us. Ang Diyos ginawa ang Panginoong Hesus na makasalanan, bagamat walang kasalanan, so that in Him we might become the righteousness of God. What is righteousness? Being right with God. Being right, standing with God. Ang ginawa ng Diyos, si Jesus na anak ng Diyos ay walang kasalanan. Pero ibinigay sa Kanya, iniatang sa Kanya, siya yung naging kabayaran ng ating kasalanan upang ang sino mang mananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang kapangyarihan ang kamatayan kay Jesus. Ulitin ko, no? Marami mga tao na natatakot sa kamatayan, no? Kasi yung iba, totoo lang natatakot ka sa kamatayan. Kasi siyempre, uncertain daw yung kamatayan. Di mo alam kung ano mangyayari sa'yo pagpatay ka na. Pero sinasabi rin ng Biblia kung ano mangyayari sa mga taong namatay. Nandiyan kayo? Pero sa ating mga anak ng Diyos, dapat di natin kinatatakutan ng kamatayan. Nandiyan kayo? Kay Jesus, walang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Bakos ito sabi niya, in John chapter 10, verse 17 to 18, the Father loves me because I sacrifice my life so I may take it back again. Sakripisyong ibinigay ni Jesus sa kanyang buhay upang muli niya itong kunin. Walang maaari kumuha ng buhay niya kasi siya'y walang kasalanan. Nag-gets niyo yun? No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. For I have the authority to lay it down when I want to and also to take it up again. For this is what my Father has commanded me. May plano ang Diyos Ama eh. Bakit naging tao si Jesus? At itong Jesus na ito, na Diyos na walang kasalanan, walang authority sa kanyang kasalanan, ang kamatayan, kasi wala sa kasalanan eh. Nandiyan kayo? Ni isang bagay na kasalanan ay walang nagawang kasalanan sa Jesus. Sabi ng Biblia, siya'y tinukso na tulad din natin, naranasan niya ang iba't ibang klase ng tukso, ngunit natagpuan pa rin matuwid. Amen? Pero para siya'y mamatay, voluntarily. Dito pumasok yung dakilang biyaya ng Diyos sa atin. Dito pumasok ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na ang Diyos na walang kasalanan, tinanggap niya ang lahat ng kasalanan sa atin. Yung parusang dapat ay sa atin ay kanyang tinanggap upang mabayaran ang ating kasalanan. Listen, binigyan tayo ng tagumpay sa kamatayan. Sabi sa katabi mo, tagumpay ka na sa kamatayan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Listen to this verse. 1 Corinthians chapter 15, verse 21 to 22. So you see, just as death came into the world through a man, through Adam, now the resurrection from the dead has begun through another man, the second Adam. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, magkakamit tayo muli ng buhay. Kaya namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Bagamat siya'y walang kasalanan, hindi siya dapat nandoon. Pero pinili ng Ama
Ito nakakagulat na statement. Listen to me, church. Anong dahilan bakit si Jesus ay nasa krus? Bakit naghirap siya ng gusto? Sapagkat pinili ng Ama yon. Ginusto ng Ama. Imagine, no? Ginusto ng Ama ng kanyang anak ay dumanas ng lahat ng hirap na dapat ay para sa atin. Bakit? Kailangang mamatay siya ng walang kasalanan upang ang sino mang sasampalataya kay Kristo Jesus, bagamat makasalanan, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Wow! Jesus paid the price. So death will no more power to those who believe in Him. Binayaran ni Jesus ang halaga. Sakto, walang kulang. Nandiyan kayo? Ang kanyang buhay ang nagsilbing kabayaran upang ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi na manaig sa mga mananampalataya sa Kanya. Let's read this in 1 Corinthians chapter 15, verse 54 to 55. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi ng kasulatan, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan ang kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan ang kamatayan o kamatayan ang iyong kamandag? Wow! Kapag ikay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, naniwala kang binayaran ni Kristo ang iyong kasalanan, nanampalataya kang siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, inialay niya ang buhay niya para sa atin, at kung ipapahayag ng iyong labi mula sa iyong puso na siya iyong Panginoon, wala na yung kamandag na kamatayan sa sino mang sasampalataya sa Kanya. At tulad din na sinabi ng salita ng Diyos nito, sasabihin din natin, nasan o kamatayan ang iyong kamandag? Verse 56 to 57, ang kamandag na kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas na kasalanan ay nagbumula sa kautusan. Now listen, ang Old Testament, ang batas ay hindi sinulat para iligtas ang tao. Never the commandments, the rules, the regulation of God in the Old Testament are never meant to save people. Hindi po kailanman intensyon ng batas, ang 10 utos, no? Ang Old Covenant para iligtas ang tao. Kundi isinulat at ibinigay ang batas para makita ng tao ang pangangailangan niya sa kaligtasan, sapagkat makikita niya hindi niya kayang sundin yung batas na yon. Ang batas ay parang salamin. Nakikita mong yung sarili pero walang karapatang ito, walang kapangyarihan tong linisin ka. Pag tumingin sa salamin, nakita mong may muta ka, hindi kayang linisin ng salamin yung muta mo. Pag may dumi mukha mo, nakikita mo sa salamin, pero hindi kayang linisin ng salamin yung dumi na mukha mo. Nandiyan kayo? Yun ang intensyon ng law. Para makita ng tao na makasalanan ako. At dahil makasalanan ng tao, mayroong kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Ngunit magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binigyan niya ng tagumpay. Wow! Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan niyo po yung mga kapatid. I want you to be excited right now. Today, as Sunday Resurrection, inaalala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesus, at ang tagumpay ni Yesus mula sa libingan ay nagbigay sa atin ng tagumpay sa kamatayan. Kaya kapatid, huwag kang matakot sa COVID-19. Patayin man itong physical mo, pero hindi niya kayang patayin ng iyong spirito. Hallelujah, na kung saan isang araw makakapiling mo ang Diyos magpakailanman. Wow, ang kapangyarihan ng kamatayan ay nasa kasalanan. Inuulit-ulit natin ito. Kung ang kasalanan ang nagbigay na kapangyarihan sa kamatayan, kailangang pagtagumpayan ang kasalanan para magtagumpay sa kamatayan. Nag-gets niyo yun? Ulitin natin para sa mga slow motion dyan. Ang kapangyarihan ng kamatayan ay nasa kasalanan. Sinabi ng Biblia. Kaya pumasok ang kamatayan dahil pumasok ang kasalanan. Kung ang kasalanan nagbigay ng kapangyarihan sa kamatayan, kailangang pagtagumpayan ang kasalanan para magtagumpay sa kamatayan. Pero walang kayang magtagumpay sa kasalanan. Sa ating lakas, sa ating pagiging religious, no? Kaya nga po ang Biblia, listen to me church,
hindi kailanman nag-alok ang Biblia ng reliyon. Sapagkat hindi sagot ang reliyon sa ating pangangailangan ng kaligtasan. Sapagkat ang nawala ni Eva at Adan na hindi naman reliyon. Listen, hindi po na makasala si Eva at Adan, hindi nila nawala ay reliyon. Ang nawala nila yung relasyon nila sa Diyos. Kaya si Jesus ay naging tao. Nagdanas ng lahat ng hirap. Ang kanyang dugo ay lumabas doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit kailangan bayaran ng ating kasalanan eh? At dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus, kaya natin mapagtagumpayan ang kasalanan. Kailan nawala? Listen to me ha. This is a good revelation. Listen to this. Kailan? When death lost its power. Kailan nawala ang kapangyarihan ng kamatayan? Napakagandang talata ito at marami sa atin hindi po nakikita ito pero nasa Bible. No? In Matthew chapter 27, verse 50 to 53. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Naalala niyo, si Jesus ay nakapakos na sa krus. Nagbanggit siya ng 7 mga huling wika, no? As a dying man, kaya napakahalaga nung 7 last word na yon. At nung siya ay sumigaw na ng malakas, it is finished. Nalagutan na siya ng hininga. Verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Napakahalaga ng significance niyan. Yung nahating telon doon sa templo na nagiging pagitan ng Holy of Holies doon sa holy place. Pero nahati yun, ibig sabihin, lahat ng tao ay maaari na pumasok sa kabanal-banalang dako ng presensya ng Panginoon. At nung nahati yun, sabi na yanig ang lupa, nabiyak ang mga bato. Verse 52, nabuksan ang mga libingan at muling nabuhay ang maraming banal na namatay. Lumabas sila sa libingan at nang muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lusod at do'y marami ang nakakita sa kanila. When death lost its power, kailan nawala ang kamandag na kamatayan sa tao? Nang si Jesus na walang kasalanan ay namatay. Nilinlang na kamatayan ni Jesus si kamatayan. Naintindihan niyo yun? Akala niya, itong si Jesus ay makasala kaya kailangan mamatay. Nung mamatay siya, taglay niya lahat ng kasalanan. No? Pero nung mamatay si Jesus, hindi pa nabubuhay si Jesus, ha? Wala pang resurrection power. Namatay pa lang siya. Hindi pa dumarating yung 3 araw. Nawala na yung tapang. Nawala na yung kapangyarihan. In-strip ni Jesus yung kapangyarihan na kamatay ang patotoo. Nung siya'y namatay, bumukas ang libingan. Nabuhay muli si Abraham, nabuhay muli si Moses, nabuhay muli si Isaiah, si Jeremiah, ang mga Hebrew guys sa Bible, nabuhay muli sila. Pinatotohanan, marami nakakita sa kanila. Anong ibig sabihin nito? Nang mamatay si Jesus, yun yung oras na wala ng kamandag ang kamatayan. Kanino? Sa mga pinaging banal. Sa mga naging banal na namuhay. Kaya tayo po, mga kapatid, hindi ho natin kaya maging banal sa buhay na ito. Ang daming tukso sa mundo. Ang daming kasalanan ng kalat. Pero kung ikaw ay mananalig sa ating Panginoong Hesus, ang iyong katwiran, hindi mo katwiran, kundi yung righteousness ni Kristo will be imparted to you. Magiging matuwid ka sa harapan ng Panginoon. At isang araw, bagamat ikaw ay mamatay. Itong lupang ito, itong katawang ito, mamamatay din naman tayo. Pero, wala na itong kapangyarihan sa pangalawang kamatayan. Babasahin po natin yan mamaya. No? Jesus' resurrection is proof that sin is destroyed. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Jesus' resurrection is proof that sin is destroyed. Ang katotohanan ng sirana, wala ng kapangyarihan ang kasalanan na siyang nagbibigay na kamandag sa kamatayan ay nasira na ng ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Basahin ho natin ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 14 to 17. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang iyong pananampalataya. Kung hindi nabuhay si Jesus, mga kapatid, walang silbi ito eh. Ginagawa natin ito.
Kaya ulitin ko, huwag mong ikukumpara si Jesus kay Buddha, huwag mong ikukumpara si Jesus kay Muhammad, huwag mo siyang ikukumpara na isa lamang magaling na nakapagturo. Hindi siya ganon. Siya'y Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang may hawak ng buhay at kamatayan. Kung gaanoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo, ngunit hindi lamang pala. Kung, verse 16 to 17, kung hindi muling bubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilili sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Ang patotoo na tayo ngayon pinatawad na, wow! Ano naman yung kasalanan nagawa noon, nagawa nung ikay bata pa, maaaring kasalanan walang nakakaalam, pero grabe yung nagawa mong kasalanan hanggang ngayon. Kinokonvict ka ng kasalanan ito, kapatid. Pag nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus na siya'y muling nabuhay, wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Wala na sa iyo yung condemnation. Amen? Sabi dito, wala nang katuturan yung ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay yung Panginoong Jesus. Kaya po, mga kapatid, kung tayo man ay mamatayan, hindi ho tayo mga taong walang pag-asa. Kasi, alam natin, no, kung ang ating mga mahal sa buhay ay mananampalataya rin, kaya po may tungkulin tayo eh. No, sabi mo nga sa iyong sarili, may tungkulin ako. By hook o by crook, dalhin mo ang iyong mahal sa buhay sa pananampalataya kay Kristo. Pilitin mo. Kasi kahit sila'y kunin ng Diyos, walang kapangyarihan sa kanilang kamatayan. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, mga kapatid, nais namin malaman ninyong katotohanan tungkol sa mga namatay, na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ibig sabihin, magdadalamhati ka kasi mamimiss mo sila eh. Pero hindi ka nagdadalamhati dahil wala kang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Verse 15, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin. Verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin nyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Huwag kang mabuhay ng walang pag-asa. Marami mga tao natatakot sa COVID-19, natatakot sa kamatayan, pero ikaw yung taong dapat hindi kinatatakutan ang kamatayan sapagkat kung mamatay ka man sa lupang ito, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Etong sabi ng Revelation chapter 20 verse 6, blessed and holy are those who share in the first resurrection. The second death has no power over them. Ang kalawang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa kanila. Ano yung pangalawang kamatayan? Revelation chapter 20 verse 14. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil sumampalataya tayo kay Jesus, inialis na sa atin yung kasalanan na siyang kamandag ng kamatayan. Lakas na kamatayan ay mula sa kasalanan. Pero dahil tinuring kang matuwid sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus, wala na sa iyo yung kapangyarihan ng pangalawang kamatayan, which is, ang impyerno ay hindi para sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ang impyerno hindi para sa atin. Ang kalawang kamatayan, which is the lake of fire, ay hindi para sa ating destinasyon. Hindi natin destinasyon na maghirap ng walang hanggan. Ang destinasyon natin ay sa piling ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ito ang aking magiging hamon sa inyo. John chapter 11 verse 25. Jesus said to her, I am
the resurrection, and the life. The one who believes in me will live even though they die. Sabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. The one who believes in me, sino mang nananampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Jesus, resurrection, destroyed the power of death. Ang kamatayan ni Jesus, ang sumira, pumatay kay kamatayan. Tayong lahat ay tumayo. Wow! This preaching gives us hope. Itong pangangaral ito ay nagbigay sa atin muli ng pag-asa. Pinag-aaralan ko po ito, hallelujah, napapangiti yung espiritu ko. Bakit? Inaalis nito yung pangamba sa puso mo. Inaalis nito yung pangamba sa takot sa kamatayan. Hindi mo destinasyon ang maghirap ng walang hanggan. Kaya kapatid, tiyakin mo, ikaw ay namumuhay sa pananampalataya kay Kristo. Yamang inaalala natin ang kanyang muling pagkabuhay, muli mong ilagak, kapatid, ang iyong pagtitiwala sa Kanya. Muli mong ilagak ang iyong pananampalataya sa Kanya. Kilalanin mo siya bilang Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Huwag kang magdalawang isip sa Kanya, sapagkat hawak niya ang susi ng buhay at ng kamatayan. Tayong lahat ay yumuko. As we worship the Lord this very moment, I want you to realize the power of Jesus' resurrection. Destroy the power of death. Hallelujah. Yung kamatayan na yon, kapatid, kasama na dyan yung sakit, karamdaman, kahirapan, mga bagay na meron sa mundong ito, wala nang kapangyarihan ito sa'yo. Mamuhay ka ng matagumpay na anak ng Diyos. Sabi niya po sa Pablo, kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Wala na ang kamandag ng kamatayan sa mga nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sapagkat si Jesus na ating pinapanampalatayanan, minsang namatay, ngunit nabuhay na manguli. Let us worship the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. The moon and stars still went. The morning sun was there. Woo! Hallelujah. The Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every curse upon Him. Oh, hallelujah. I want you to worship the Lord. Nasa ka man ngayon, kapatid. Sambahin mo ang Diyos na hindi patay, kundi Diyos na buhay. Oh, hallelujah, hallelujah. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. The battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. Hallelujah. The ground began to shake. As revolution. Worship the resurrected King. Is lifted high forever. He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The soul was rolled away. His perfect love could not. Now death, where is your sting? Our resurrection.
Jesus is alive! Jesus is alive! The ground begins to shake. The storms roll away. His perfect love cannot be overcome. Now then, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. For is glorified forever. Buhay ka, Panginoon! Forever He is risen. He is alive. He is alive. He is alive. Hallelujah! Salamat po, Panginoon! Kapatid, Thank you for huwag mo siyang sambahin na parang isang propeta lamang. Huwag mo siyang sambahin na parang lamang isang mabuting tao. Hallelujah! We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever He is glorified. Purihin ka! Sambahin ka! Forever He is risen. He is alive! Jesus is alive! In the name of Jesus Christ, hinahamon kita, kapatid. Muli kang magtiwala sa Diyos. Muli kang magtiwala sa Kanya. Muli mong ilagak ang buhay mo sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Kaya siya naging tao, iniwan niya kalangitan upang ang kanyang tagumpay ay ibigay sa atin. Pero kailangan kang maniwala ng lubusan sa Kanya. Kailangan panampalatayanan mo siya ng buong puso, ng iyong buong pagkatao. At sa oras na ito, I want to give you time to talk to the Lord right now. Sabi mo sa Panginoon, Lord, ito ako, Panginoon. Uli kong inialagay sa iyong aking pananampalataya. Talk to Him. Nasaan ka man ngayon, kaya kang abutin ng Panginoon. Just talk to Him. Meron tayong Diyos na buhay na nakikinig sa ating mga panalangin. Oh, siya talk to Him, church. Hallelujah. Talk to Him. The Lord is reaching you out right now. Inaabot ka ngayon ng Panginoon. Inaalis niya ang mga takot sa iyo. Inaalis niya ang mga pangamba sa iyong puso. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Panginoon, narinig mo mga panalangin ng iyong mga anak. Narinig mo muli ang kanilang commitment. Narinig mo ang daing ng kanilang mga puso. Dalangin ko, patuloy mong balutan, lukuban, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ang bawat isa sa amin. Mula sa oras na ito, yamang ginugunita namin ang kanyang muling pagkabuhay. Huwag kaming daigin ng anumang takot, pangamba sa buhay na ito, kundi nakatingin kami at nakasalig ang aming pananampalataya sa aming Panginoong Hesus, na siyang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang may hawak ng buhay at kamatayan. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Come on, church. Purihin natin siya. Hallelujah. Come on. Jesus. Kahit sa iyong kwarto, kapatid, kung nasan ka man ngayon, itaas mo ang iyong kamay. Purihin mo si Lord. Hallelujah. Jesus. Come on, shout Jesus. Jesus. Woo! Jesus is alive.